Hello, good morning guys. Sabong na si Mindanao sa aking mga followers dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, sa aking subscribers. Nandito naman ako uli. Magpakita na mag-sample prueba sa inyo. Magbigay o konting tips sa kaalaman ko sa pag-breed, pag-alaga ko ng manok. Excuse me. Bago ang lahat itong patuloy ko kasabong, magpasalamat muna ko sa inyong lahat, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers na nagsubaybay sa panood sa mga di-upload ko video sa aking mga content sa aking mga alaga na manok na sarili kong pala bibreed na sarili kong gagamitin panglaban sa mga sobrang kapit sa aking mga entry. Ito na siya yung tinawag ko nga sa kaibigan ko na linyadang palahi niya na swerte na kulay din sa kanya ito dahil nagpanalo sa kanya. Ito siya ang white butcher. Ito na siya, white butcher, ito tawag niya. White tip, puti ang paa nito, pero crosses ito siya sa high action black. Itim ang nanay nito, puti ang tatay, white butcher. Ang ama nito, white butcher, ang nanay nito high action black. May kapatid nga ito dito na high action black din na dalawang puti ito, dalawa din na itim. Ipapaliwanag ko pala sa inyo sa pag-breed ko ng manok, sa pagpalahit natin, lalo na kayong mga baguhan pa lang, mayroon talagang ma-reject natin yan. Di maiwasan yan, kasama talaga yan sa pagpalahit natin, sa pag-alaga natin sa ating manok, pagparis-paris sa linyada sa mga manok na gugustuhin natin na iyan ang mamanukin natin na gusto natin na linyada na nagpanalo. Mayroon talaga mga reject yan, di maiwasan yan. Kahit saan man yan, kahit ano kaluang, naluti, lupain na pagalaan nyo sa mga sisiw nyo, mayroon talagang marireject yan. Number 1 yan. Pagdating ng maraming klase sa reject, mayroong kabig, mayroong piti ang paa, o mayroong sakitin, mayroong marijik dahil bansot, mabagal na naglaki, pinag-iwanan sa mga kasamaan. Yan ang totoo. Excuse me. Kasi pinagdaanan ko na yan. Kaya yung mga reject na yan, dapat kung kayo mga baguhan pa lang, para sa inyo ito, alisin nyo na yan, huwag nyo ipagpatuloy yan, na palakihin pa yan, pag-aksayan pa ninyo ng panagpabutin, huwag nyo pa yan ng ilang taon pag-alaga, kasi lugi na kayo yan. Kasi kung laban-laban natin yan, pinagdaanan ko na ang mga reject na manok, karamihan lamang tayo sa talo niyan, lagi tayong talo, ilan-ilan lang ang manalo yan kapag pilihan na natin reject na ang manok, lalo na kung sakitin o kaya yung grabe na kapikik, di bali yung kabig, okay lang yun, pero nire-reject na rin yun ang mga kabig sa ngayon. Dati hindi nire-reject yan, ngayon nire-reject na ang mga kabig. Yan ang totoo, kasi dito sa larangan sa industry sa Sabo ngayon, hirapan na mananalo ang manok mo sa laban, parehas ng magaling ang mga manok ngayon. Kahit pangit tingnan, mga magaling na maglaro, pero magaling talaga. Ang totoo, naranasan ko na yan sa paglaban-laban ko dito sa San Juan Pakit na Sabungan. Tapos ngayon, kung ang manok nating piling-pili, kahit piling-pili na yan, kailangan yan alagaan natin ng gusto. Bago natin isabak sa labanan, kailangan alam na natin na naka-ready na, nakahanda na siya, na ibigay na natin ang kumpletong vitamins na pangailangan niya o gamot pang-inject. Yan ang totoo. Kasi pagdating sa basahan, doon tayo may laban ang manok natin sa kukaryuhan. Kasi karamihan ngayon sa manok, paglaban mo, kung makalaban mo magaling, isang laban mo lang sa manok mo, kung mananalo man yan, hindi mo na karamihan makakinabangan, mabalda na yan o kaya patay mananalo karamihan ngayon. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, padamihay na sa nag-alagag manok nagbi-breed, kasi lalong may papremyo na, tuloy-tuloy ang labanan. Ang manok mo kung ilan-ilan lang, ulitin ko to sa inyo, madali kang maubusan ng manok sa ngayon. Di katulad dati na ang manok magbilang panalo. May manok nga ako dati na umabot ng 7, may 5, 4, yung sa kapatid dati sa Negros may siyam, ang totoo. Pero sa ngayon hindi na. Ang manok ko sa totoo lang,
Kahit ano kagaling yan, kahit ano kakondisyon, kahit anong handa pa niyan, pag ang kalaban mo rin nakahanda rin, quality din, bakbakan ang labanan, manalo yung manok mo, halos di mo na rin makapinabangan. Swerte na nga kung makatatlong panalo ang manok mo. Halimbawa, ito, kung ilaban ko ito, swerte na kung makatatlo, makadalawa. Mas maganda na nga sa akin, kahit patay manalo ang manok ko. Karamihan na nangyari ko dito sa mga manok, ang pakalagay, gilaban-laban ko nanalo. Pero di ko rin ipakinabangan, patay din sila, pero di balik kasi panalo. Yan ang tinatawag og linyada ang winning line ng manok. Kahit sa kahirapan, ipananalo pa rin ang laban. Karamihan yan. Kung hindi man ipanalo niya tatabla, o kaya kung matalo man yan pero nagdaanan ng panalo, tulad ng mga Grisco, nagdaan muna ng mga panalo yan, karamihan bago natalo. Ilan-ilan lang ang madiretso katalo o di magdaan sa panalo. Yan totoo. Nagpakatotoo lang ko sa inyo dito sa mga content ko. Tulad din ito, kaya naka-interest ko nito na puti na ito na white butcher, kasi ang linyada din sa istorya sa ina nito na high action black, talagang ginagamit sa derby sa kaibigan ko gusto kung nagpanalo din sa kanya. At saka yung white butcher din, kakulay din yan ito, nagpanalo din. Kaya ito na ang gagamitin ko pag process. Ang unang mga anak nito, itry ko muna naglaban-laban bago ako mag binta kung swertihin dadami itong mga kulay na ito. Pero sinasabi ko man sa inyo nga ang puti hindi ko to hiyang. Paalaala lang pala, ang anak lang nito na magiging ibang kulay, ang gagamitin mo kung nga panglaban. Pero ito siya, kuhaan ko lang materialis yan. Kung magkaroon man itong puti, pwedeng ipaalaga ko sa mga kumpare ko, silang magkondisyon, ilalaban nila o i-out ko, ibibinta ko lang. Pero ang mga anak nito maging pula o talisay man, kung anong kulay alimbuyugin, yan ang gamitin kong pang-personal kong laban. Yan lang, sana mayroon kayong matutunan sa akin ngayon sa pagpili sa isa kalinyada naman kung papaano ang proseso na ginagawa ko. Sana mayroon kayong mapulot o pangdagdag man lang sa kaalaman nyo sa pag-alaga nyo ng mga manok. Yan lang, thank you.